Hello, Your Highness! My name's Johannes. And I'm John. We are Johannes and John. Okay, maglilinis muna ako dito sa ating bakuran, guys. Si John, pinatawag niya si Midnight kasi nandoon sa shed. At ayaw lumabas. And then, suspected ni John na parang, yun nga, may ibang dinaramdam si Midnight ngayon eh. Actually, mga ilang weeks na yan, guys, na masama yung pakiramdam ni Midnight. Una, nagmumutak-mutak siya. Kunin ko pala yung ano ko para marinig nyo ako kahit nasa malayo ako, marinig nyo ako. Wait lang, kunin ko yung aking microphone. Mag-microphone tayo, guys. So, hindi ko alam kung ano nangyayari. Sine-check ko na yung flight namin ni John. Ito. From Greece to Philippines. Wait lang, asa na yung aking microphone? Kunin ko muna yung microphone natin. Saglit lang, nandito sa bag eh. Sana tama itong microphone na makuha ko. Dalawa kasi yung microphone ko, guys. Wait lang. Ayan oh. Minarkahan ko yun eh. I think ito yung bago. Ayan, ito yung bago. Ito yung sa dito ata. Paano kaya ito i-on? Sandali lang, guys, ha. Paano ko malalaman na ito yun? Ayan. Automatic na kaya ito? Ayan, paano ko malalaman na naka-on ito dito? Sandali. Hello? Hello, hello, hello? I-try ko muna sa cellphone ko. Ayan. So, ito na ata. Nagbe-blink na siya na green. So, ito na ata yung ano. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Johannes. We are Johannes and John. Ay, naku, naantala na naman yung aking trabaho. Hindi ko na naman alam kung nasaan dito yung para sa aking camera, ito, at kung saan naman yung para sa aking cellphone. So, paano natin yan malalaman? And then, hindi ko rin alam kung paano ito i-connect dito sa... Alam ko na to dati eh. How to... Kubutin lang, may YouTube, no? How to connect the... To connect your DJI Pocket 3 to DJI Mic 2. Ayan, finally connected na siya. Let's go out na. Nagkakape lang din ako ngayon. Hindi ko maubos-ubos yung kape. Nakailang init na yan sa microwave, guys. Hinahanap pa rin namin si Midnight. At hindi talaga siya lumalabas sa shed, guys. And then, sabi ni Jan, baka may problema. Ayan, oh, naglabas na nga ng flashlight si Jan kasi tinignan niya doon sa ilalim ng Midnight. Hindi talaga ganito yung kanyang ano, guys. Parang may nararamdaman talaga siya. Baka dadalhin na namin siya sa vet mamaya. Okay, magwawalis lang ako, guys, ha. Naka-microphone ako ngayon, guys, para kahit pa paano ay marinig nyo pa rin ako kahit na nasa malayo ako. Nahulog na nga yung mga mangga dito, guys. Oh, sobrang dami ng mga mangga na nahulog. Pakita ko sa inyo, ha. Oh, alam nyo, before, siguro mga 3 years na, guys, mayroon itong fungus, itong mga mangga namin, eh. Pero ngayon, wala na. Okay? Ipunin natin dito, guys, oh. Kasi baka may ma-save pa tayo. So, ipunin natin yung iba dito, oh. Ayan. O, tignan ninyo, guys. Super kinis niya talaga. So, hindi na naman kailangan magpa-spray. So, sa lahat ng mga nanghihingi ng mangga sa akin, guys, ito na po. Ayan. Okay po yung mangga natin this year. Ay, naglinis na ata si Jan dito kasi konti na lang yung mga nakita ko na nagkalat na mangga eh. So natutuwa naman ako, guys, no, na okay na yung ating mangga ngayon kasi for the last 3 years talaga, guys, sinasabi ko sa inyo, sobrang may fungus ba? Fungus ba yun kung tawagin? Hi, Province! Curious siya kung ano yung ginagawa ko. Tara, samahan nyo kami dito maglinis, guys. Samahan nyo kami na maglinis dito sa aming bakuran. Maganda talaga ang bakuran pag malinis.
May mga pumupunta dito guys na naglilinis weekly, every Monday. Pumupunta sila dito. Pero syempre, anong araw ngayon? Ay, today is Monday. They're gonna come here. So ito, ipunin ko na lang ito para konti na lang yung trabaho nila mamaya. Monday pala ngayon guys. So pupunta pala sila dito mamaya para maglinis. So nandito na ako sa malayo ngayon guys. Check nyo nga kung naririnig nyo pa rin ako. So wala nang gagawin yung mga pupunta dito na maglinis mamaya. I think ikakat lang nila yung grass mamaya. Yun na lang yung gagawin nila kasi naglinis na ako eh. Masarap ito sa asin at suka. Ito yung ating merienda mamaya. Ayan oh, uy, punta tayo doon sa atop. Hala, ang lalaki talaga doon sa taas guys. Gusto niyo umakyat tayo? Tara, akyat. Hi, Midnight. Hello. Hi. You okay? Not so sure. Yeah, he's okay. He looks okay. Hi. Uh-huh. Hello. Hello, Midnight. You gonna play? Nilinisan ni Jan yung muta ni Midnight. You wanna go up to the dear? Up there? Okay. Maghugas na muna siya ng kamay. Okay, akyat muna tayo dito sa bubong guys. Okay, aakyat na si Johannes dito sa bubong guys para makita ninyo na kung gaano kaganda dito. Huli, sana hindi mahulog yung ating camera, no? Wait lang, halaka, parang mahuhulog yung ating camera guys. Okay. Akyat tayo. Ay, ito pala, oh, kailangan nating linisan ito, oh. Kasi ito yung, ano tawag dito, guys? Ayan, linisan natin. Kasi pag umulan ba, para may daluyan yung tubig. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito, guys. Sa atop. Okay. Akyat tayo. Sana hindi tayo madalinas, no? Okay. Ayan. Ayan, nandito na ako ngayon sa atop, guys. Ayan, halaka! Ayan, nandito na tayo sa atop. O, ganito po dito sa amin. Tignan natin. Tanaw nyo na ang buong area namin. Okay. Ayan. Hala. Ayan. Ito po yung harap ng bahay namin. Merong court. Sana hindi ito madalinas tayo dito. Ayan. Oh, walang katao-tao guys. Ganito dito sa Amerika. Wala masyadong Ay! Halaka! Nandito pala sa taas. Uy, halaka guys. I-zoom natin ha. Ito po yung avocado sa harapan ng bahay namin. Akala namin walang bunga. Nandito pala sa taas. Ang dami. Ayan oh. Hindi nyo ata makikita guys kasi medyo madilim yung aking camera. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ang dami pala. Alam nyo, ito yung pinakamalaki na avocado. Mga malalaking klase ito ng avocado guys. Alaka, I'm so happy. Yeah, there's a lot there, oh. Yeah, I see like 6. Okay. Ayan na si Jan. Very well. Oo. Ayun, oh. 1, pero they're still young eh. They're still young, but there's a lot. There's also there. There's also there. None on the bottom. No, not on the bottom. So it's hard to harvest. Okay, guys, so ito naman, ang dami ng flowers ng ating balingbing or ang ating star fruits. So it will be loaded. Okay, punta tayo dito sa kabila, guys. Hala, parang it's not that loaded to this season there, no? This avocado. Unlike before. Oo, wala masyado. Ay, ito oh, loaded. Ayan oh. Nagtatago lang siya, pero ito, parang may fungus ito guys. Kasi tignan niyo yung kanyang bunga oh. Parang may itim-itim. Ayan oh, fungus ba yan? Ay halaka, nagtatago nga sila. Ayan oh, sobrang dami. Okay, pero unlike before talaga sobrang dami.
Ay, pinutulan ata ito ni John. Ayan, oh. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Ang dami. Pinutulan ba to ni John? Ay, to. Ayan, tignan ninyo guys. Kadami. Oh, nagtatago sila sa sanga. Ayan. Tapos dito, ay halak ka. Ito yung ano natin. Ayun, laki nito guys. Oh. Kalaki ng mangga natin. Oh. Wow. Dahan-dahan, Johannes, baka mabulasot ka dyan. Hala, ang pretty ng mangga natin ngayon. Buyag. Ay, eroplano. Helicopter. Looks like trauma. Look dear, it's shiny. There's no spot or anything. That's good. Very good sign. Very good sign. Must have heard me talking about Oh. chopping it down. Oo, kasi alam nyo guys, sabi ni John, kapag this year, hindi pa maganda ang bunga nito or magkaroon siya ng mga spot or mga fungus, puputulin na talaga ni John ito. Pero sabi ko, wag mong putulin yan kasi 100 years old na ang tree na ito. Bakit mo puputulin? Ayan, nililinisan lang ni John yung ating, what do you call this one, darling? Oh? The gutter? Gutter, ayan. Ayan, nililinisan lang ni John. But the mango dear is not as much, no? The mango fruit, not as much as before because maybe we cut it. We trim it. Ala, oh, so kinis talaga niya, guys. Oh, Lord, thank you so much for all that blessing. Masarap yan. You said this is one of the premium mango, right? Yeah, it's a very good mango. This is Top the of the line. top of the line. Hello! I'm so excited. It's like a peach inside. Ay, talaga? Wow. Very smooth. Parang peach pala ito na mango, guys. Sabi ni Jan, premium daw ito. Sa lahat ng mga kababayan natin na gustong maghingi ng mangga natin, mas prefer ko yung malapit lang kayo dito para i-pick up nyo na lang kayo na mismo mag-harvest, 'di ba? This is the look of our garden, guys, from the top. Ayan, the look of our garden from the top. Okay. Kita nyo, ayan, papaya, tanglad, kamatis, green onion, cucumber, talong, ayan, broccoli, and a lot more. Ayun na po yung nilinisan ko kanina, hindi ko pa nakuha. As you notice, I think there's fungus, no? Is it fungus? You call it fungus or no? Like that, oh. Like Yeah, I that. don't know why they do that. They do that even if it's still young. Uh-huh. Ayan, oh. Ayan. Ano kaya yan? I don't know what that is. Ayan, guys, oh. Focus natin. Oh, ayan. Ano kaya ito? Pero in fairness, loaded na naman siya this year. Ang pinaka-loaded talaga, so we have like 3 bearing fruits. 1, 2, 3 avocado. And 3 is at the back. Ayun yung pangatlo sa likod. Ayan. Yun talaga ang loaded at yun yung mas masarap. Yung sa third ano natin, avocado. Tapos meron kaming pang-apat na puno. Ayun, hindi pa siya namunga. Medyo maliit pa siya. And then, pang-5. Meron tayong 5 avocado tree dito. Sabi ko nga kay Jan, sa susunod kapag okay na yung ating, kapag mamunga sila ng sabay-sabay, pwede natin silang ibenta sa mga Asian store. Ayan, pinulungan lang ni Jan yung mga laya. Tinatanggal lang ni Jan. Sa Asian store, sa mga Mexican store, pwede natin silang ibenta. No? Do you think how much is this dear per piece? If we sell it in the Asian store? $1 each? Maybe $1.75. $1.70. If we sell? Okay. Kasi ibebenta din nila yan ng $3. So if we have a 100 pieces good avocado, we can sell it as much as 100 times, mga almost 200. Ayun, hindi ko na alam yung math. So ayun lang, guys, and then mango also. Ayun na si Midnight, guys, oh. Kita nyo ba siya? I-zoom natin. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya ng zoom na ito. Ayun. To see the vet Hi, Midnight! Hello! before he dies. Hello, Midnight! Ayan. Ay, ang laki ng mukha ko.
Ayan, so dadalhin siguro natin sa vet mamaya si Midnight. Kasi sabi ni Jan, kailangan na daw talaga siyang madala sa ospital. Natatakot talaga ako dito humakbang. Oh. Ayan, dito na lang ako sa kabila. Mas okay ako dito sa kabila. Mas secure ako dito sa kabila. Ayan. Mas secure tayo dito. Ang dami na namang, tignan nyo yung coconut dito sa kabila, guys. Uy, umuulan na. Ayan, oh. Ang dami ng coconut dito. Umuulan na, guys. Baba tayo, baba. Okay, baba tayo, baba. Okay. Tara na, baba na tayo kasi umuulan na, guys. Ayun si Midnight, oh. Tumatakbo-takbo na. Magdahan-dahan lang tayo. Baka mabulaso tayo dito. O at least nabigyan namin kayo ng tour dito sa aming atop. Baka magkasakit tayo, ganyan pa naman sa probinsya. Nagagalit yung mga magulang natin kapag nauulanan tayo. Kasi nagkakasakit tayo, ganyan yung ating belief. Ayan, nakababa na ako. Ayun na si Jan. Hinahagwa-hagwa niya si Midnight, guys. Sabi ni Jan, dadalhin na namin ito sa vet ngayon. Ayan, oh. Hi, Midnight. You okay? You okay? You okay? Hi. Kailangan na nating mag-set ng appointment, guys, sa vet. Tatawag ata si Jan ngayon or magpapaschedule siya kasi kailangan matignan na kaagad bago pa ito maglala ba, no, ang kanyang sitwasyon. Kasi this past few weeks, mayroon na talagang infection yung kanyang mata. It started with one eye and then ngayon dalawang mata na ang ano tawag dito, na infection. So ito tatawag na si Jan ngayon sa vet at magpapaschedule na siya. At kasi bago tayo umalis ba, kailangan ma-fix muna natin itong problema ni Midnight kasi syempre mawala tayo ng mga 1 to 2 months, no? So, kailangan ma-fix muna ang kanyang sitwasyon. Kasi ayaw naman natin na baka pagdating natin dito, ano pang mangyari sa kanya. Although may tumitingin naman sa kanila, guys, itong kapitbahay namin ni sa Kate, tinitignan niya yung pusa namin pag may problema or what, tapos sinasabi niya sa amin. At saka may CCTV naman kami, dito na naka-monitor kami everyday. Okay, lalagyan lang natin siya ng towel just in case manghihi siya dito. Ayan. So, ito yung kanyang bahay. May nakalagay, Midnight Bickley. Ayan. Anak po namin siya. He already has his name on it. Aha. Right? Okay, let's go to the vet, okay? Let's go to the vet, my love. My love, let's go to the vet. Okay, aalis na tayo, guys. You'll be fine, okay? We love you. Ayan na siya, guys. Gusto niya lumabas. Siguro. Love you. We love you, my love. You're good, okay? Ito na siya, guys. Oh. You're wondering? We're gonna bring you to the hospital, okay? Because we're gonna be away. You should be fixed first, okay? Because we're gonna go on vacation. Alright? We will fix your eyes. And we will fix your stomach. Hindi kasi siya makaihi. Tara na, dear. Okay, ang bigat niya. Grabe, ilang pounds na kaya ito. Ayan. Sugod na natin, guys. Midnight, you okay, my love? My love, you okay? We don't cry. We love you, we love you. Don't cry, don't cry. You're good, you're good, you're good. Kailangan patignan talaga natin yan siya, guys. Whether we like it or not, kailangan natin siyang patignan. No? Kasi na-notice ni Jan, how long have you noticed that he has hard time peeing? Yesterday. Cry, my love. Don't cry. Now he won't respond. He's acting weird. He's always on the porch in the morning. Mm-hmm. And then remember last time he was dying. He's still purring. Like you'd never know. He's dying. Aha. Ayun, umiiyak na siya. So, and it could be a combo effect.
his eyes and his bladder. Mm-hmm. Nandito na tayo sa animal hospital guys para isugod natin si Midnight. Ang daming mga fur parents dito. Mga fur mama. Okay, tatawag muna pala si John before we can get inside. Go, go, go. Ayan. Okay guys, nandito na tayo ngayon. Hi Midnight! Come on, kid. You'll be fine, okay? You'll be fine. You'll be fixed. We will fix you, okay? We will fix you. You You'll be remember fine. this place? Yeah. Mm-hmm. Pretty Midnight. Hi, Pretty Midnight. Naninibago yan siya, guys, eh. Like a day ago and today, when he goes, he just squats and stays there for a long time. Okay. And he's been having an eye infection. I don't know what the. You're super handsome. I mean, he didn't. That time he didn't show up for breakfast, and we missed him for a day, and then he's laying in the yard soaking wet. He was dying. Didn't know what it was, but He's a biggie. He's a very handsome man. he is. Seabright with him today. It was hard to catch him today too. But the way he was just a wild cat. He was spraying everything, so I trapped him and brought him to Peggy Adams, Mm. and they fixed him. How have you been? Oh, well, good. How about you guys? Good, good. Did you get in trouble? You look pretty bright and alert. That's a good sign. We come in this morning just not feeling too good. He's acting a little strange. It takes him a long time to pee, like over a minute, maybe a minute and a half. He'll just sit there squatting. I don't think he's blocked. Okay. It's okay, my God. And- It's thickened, but it's not distended or anything. Okay. I'm sorry. I know that was rude. You're like that does not feel good. I don't appreciate it. And he's had these eye infections. I've been rinsing his eyes with eye wash. Is that a new thing? Yes. The eye infections? Okay. So what I would try with the irritation in the eye is actually using that eye wash actually dries the eye out a little bit more and may actually make them a little more mucousy. So there's a product called Zatador, which is a human medication that's an over-the-counter like anti-inflammatory. I would grab that. Zatador? Zatador. I'll type it on your invoice. Okay. And it's an anti-inflammatory. It may not work. We may have to do something like topramycin, but it's the eye wash is a good idea once, but otherwise it kind of dries out the eye. Okay. Come here, baby. Let me just take a peek at you. I know you don't want to mess with me. Yeah, not doing too bad. Not horribly red and irritated. Yeah, You're purring away. I see the sleep in his eyes. Yeah. But before, when I was rinsing his eyes, very, very red. Good. Well, you may have helped it even. Because the wash is not a bad thing. Just sometimes it dries it out. I think you did a pretty good job. Not too bad. I know you're mad at me. No, you're not purring anymore. Because whatever's going on with him, I think I got it myself. Yeah. It's any mango trees in your yard? I do. Mangoes have been awful this year. We've had a ton of suspected mango allergies, especially in pets. And if he's outdoor underneath that tree all the time, Yeah, it's Yes. right there in the backyard. Yeah, he's not paying for anything in there. Okay. Let's see if we can get a urine sample with the ultrasound. His bladder may be too small, but let's go take a peek at it. All right. See. Okay. Shane, you are hilarious because you're an outdoor cat and you expect him to be like, oh my God, get away from me. And he's Yes. like, whatever. Yep. When we first got him, he was a You are so wild sweet. kitty. Now He's he's adorable. All right, we'll be right back. sweet. Okay. Ayun. They're gonna Ultrasound. ultrasound. So, i-ultrasound nila si Midnight, guys. And babalik sila kaagad. Mabilis lang pala yung ultrasound dito. Ayan. So, nandito po yung mga, I think, what is this? Therapy. Yung mga aso pala, may mga therapy there. Oh, even the dogs has therapy. Oh, yeah. Ayan, ER for pets, laser for therapy, ayan, quantum leap. Ayan, they have everything for your animals here. Ayan, so, nandito rin, may mga tinitinda din sila dito, guys, na mga all kinds of supplements siguro yan, or mga all kinds of food for the dogs, for the cats. Treats, ayan. All kinds of treats. Ayan. Pero mahal yan siya, guys, eh. Kasi syempre mga premium yan siya. Ay, nandito yung chart nila, oh. Oh, even the dogs, or is it a dog or cat? Dog has dental, oh.
Wow. So if you really love your animal, you really have to take an extra mile. Like bringing them to the vet all the time. For checkups, whatever. He said there's no distension. Okay, that's good. Yes. Because we already experienced that once. He is a lovely kitty. He's not a fighter at all. Right. He just doesn't like his cage. No. So not just the ultrasound, they're going to give him a urinalysis as well. They're going to draw urine from him. We're almost ready. Best boy. He was very good for us. He's a good kitty cat. Oh, he's the best. He's pretty awesome. Sorry, Midnight. Yay! Almost done. We're almost done. Starting on Monday, so we can handle this. Yes. We're almost done. Look pretty soon. We're almost done. We're almost done. You'll be fine. You can stop. You're a pretty boy. You're a pretty boy. Natutulog na siya, guys. Inaantok na siya. You sleepy? You sleepy? Ay, inaantok na siya, guys. Comfortable na siya sa sa cage. Like, more to left. Ladies will help you out the rest of the way. Okay. So, excuse me. So lots of crystals. So that's something we're going to have to kind of address once we get rid of the infection. Okay. We should feel a lot better within 24 hours. You Yeah, should no avoid the hospital visits are blockage. back to All right. Good. But we'll touch base over the next couple days, okay? Really important, about 10 to 14 days, check that urine again, make sure it's completely gone. And then we're going to talk about, now diet-wise, what are we eating right now? He just gets canned food Okay. and dry. Okay. He eat pretty much inside? Yeah, he comes okay. in to eat. Good. So it may be worth considering a urinary diet. Something Okay. that keeps those crystals dissolved and keeps the urine dilution a Right. little bit better. Okay. Because it's going to be a chronic problem. If he's already done this Okay. 2 or 3 times as a 3-year-old, It's just gonna get worse. It's just going to get worse. And here's the other thing to consider over the next couple of years. If he persists, even with the diet, or we have trouble getting him to take the diet, we may have a conversation about a PU surgery, which is a perineal urethrostomy, where we go in and basically take his urethra, pull it out, and make it almost like a female, where it's a little more open, and it prevents blockage. Ayun, nakabili si John, guys. Buti na lang available dito. How much is that? $24. Oh, wow. For a total of 400. 430 minutes. It's okay. We want him fixed. We don't want to be sorry. No, it would be very sad if he died. Right. Ayun. Ay, ito lang pala siya, guys. It's so small. Very small. Up to 12 hours original. Ayun, oh. Maliit lang pala. Eye itch relief. You didn't hear? No. Keep him inside for 48 hours. Make sure. I don't think that's necessary. Do you? Yes. Then you're wasting your $400. No, if it's... He gave him stuff to fix him up. It's up to you, dear. He's not going to want to You stay want... in. He's going to want to go out. He's going to escape. You're going to open the door. He's going to be gone. It's up to you. Maybe he pees in You're the the bed. boss. Maybe he pees in the bed. There's
We're home. Home, kitty, home. Mm-hmm. We're home na. Don't cry na. We're home na. Okay? Don't cry. You'll be out soon. Okay, home na tayo. Home na, home na. Home na. Hi! Wow! He's home! Wow! Come here. Come here. You're so lovely. What is that on your ano? Ah, they put Where they something. gave him something. Yep. Mm-hmm. We love you. We love you. We love you. Mm-hmm. Mm-hmm. They said you're the sweetest cat. And you're the easiest to handle. We fixed you. We're happy you're fixed now. We're happy you're fixed now. Nilagyan na namin, pinasok na namin dito guys yung litter box ni Midnight. Ayun na si John. Nilagyan niya lang ng hapin. Ilalagay na natin yung eye wash guys sa kanyang eyes. Come here. So That's it. Voila. or eye drop. Eye drop pala. Let's see how it works. Mm-hmm. It should work right away. See how it works. Oh. See how it works. Because you have eye infection too. Oh. Only one. I missed. Oh. Naglagay din si Jan guys kasi infected din siya eh. Ako nung nakaraan ko makati-kati yung mata ko. Pero nawala din siya after a day or two. Sa kay Jan talagang parang 2 days ata na nagkuan yung one eye ni Jan. Okay. Ano yung gagawin natin? Siguro magsasaing ako. Saing ko na lang itong last na tong bigas natin, darling. Last na ang bigas. Bigas? Last cup na ito. So, no more Filipino visitor ha kasi wala na kaming bigas. Siguro egg at saka rice lang ako ngayon. Egg and rice for my lunch. Brunch na. Anong oras na? What time is it? 10:40. So, ano na to guys? Brunch. Okay. The price of his food just tripled. He used to get a thing of food for $20. Now No. it's 60. And it's for urinary tract health. Okay. $60. How many cans? 24. 24 is the same. Guys, please, can we ask for some favor? Please like, share, and subscribe to our channel. Subscribe, guys. And don't skip, guys, ha? Kasi para makabili tayo ng mga food. Halina, dali! Gusto niya pumasok ulit sa kuan, oh. Gusto mong pumasok ulit dyan sa cage? Kala ko ba ayaw mo dyan? Kala ko ba ayaw mo sa cage? You're so lovely, boy. You're so lovely, boy. You're so lovely, boy. Uy! Guys, huwag kayong mag-skip ha. Kasi ang mahal-mahal ng pagkain eh. Midnight. $60 yun. Sus, ginoo ko. Budgeto na to na sa iskadlaw ha. Mag-budget na sa iskadlaw. Siguro ang iskakan, mga 4 kaadlaw na mo ng hotdo na. Para dugay mahurot, okay? Love you. Love you, Midnight. So, breakfast muna tayo. Naluto na yung kanin ko. You want duck? No. You want beef? A little slice. Ininit niya lang yung leftover natin na gulay. Maghukad sa kukan noon, guys. Medyo basa-basa pa na. Bago pa magod na luto. Ay, basa-basa pag yun. Bago lang siya naluto, guys eh. Pero okay. Paka-ipan pa unta ninyo. Paniud to na po ng uban. Maybe a bit. That's good. Okay. That's good pero sige gihapon na kana. Sabi kasi ng doktor na keep him in that house for 48 hours.
Sabi ni Chen, ha, narinig mo yun? Sabi ko, oo, yun yung sabi ng doktor. Kaya kahit na ayaw mo dito sa loob, midnight, kailangan natin sundin yung doktor para hindi masayang yung binayad natin sa'yo. Mahal pa naman yung ano mo, medication, hospital bill mo, tapos masasayang lang yun. Kain tayo guys. What time you go to work, dear? I want to be at the house by 1. Sushi lang. How many people? 10 you said? 10. Magluluto si Jen ng sushi sa work. Hopefully maraming matira. Para may pasalubong siya mamaya. Ayan, nandito sila naglilinis sa harapan. Dito sa likod. Ayan. Ito, lilinisan nila ito. Ayan, lilinisan nila yan. Ito siya, nagkakat siya ng grass. Ito, nagwawalis siya. Ayan, inayos niya yung tsinelas. Ay, ang galing ni kuya, oh. Pati tsinelas, inayos niya. Ang galing. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hindi nila nilinis ito, oh. Pero dapat nilinis nila yan, eh. Parang hindi pulido yung pagkalinis nila ngayon, ah. Hi guys, update lang po sa flight ko. Dapat flight ko kaninang 6 a.m. Currently, it's 2 p.m. na and si Jan ay nasa trabaho. 6 a.m. dapat ang flight ko kanina from West Palm Beach to New York. And then New York, or may layover sana ako sa Dubai ng 13 hours. And then I realized na, kasi yung ticket guys is, kinancel ko na lang siya actually. Yung ticket ay nagkakahalaga po ng 1,990 o parang almost 2,000. And then, na-realize ko na isang luggage lang po ang check-in. Okay? 20 kilos. And then, na-realize ko na pag 5 days lang ako doon sa Malaysia, and then gagastos ako ng $2,000, and then parang lugi siya guys, no? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko. Although yes, may mga kinikita pa din naman tayo guys, no? Pero hindi naman ganun kadami pala ang madadala ko. Na-realize ko, hindi ganun kadami yung madadala ko na bagahe. And then kung mag-add naman ako ng maleta guys, ako lang mag-isa. Okay, sana kung kasama si Jan, pwede kaming tagtatatlo, no? Like even tag 20 kilos each kami ni Jan, tas 3 maleta sa akin, 3 kay Jan, pwede na. At saka yung laman ng isang maleta is hindi naman siya kasya ng 50 pieces. Yung 20 kilos, hindi, kasi medyo maligbigat yung bag eh. So, sabi ko ay ipa-shipping na lang natin, ipa-courier na lang natin, and then pupunta po doon yung mga kasamahan ko, sina Olive, si Karen, at yung kanyang husband. 3 po yung pinapunta ko from Manila, kasi nandun kasi yung office naman sa Manila. Pinapunta ko sila sa Malaysia, darating sila Tuesday ng hapon, 12 noon. 12 noon pala sila darating. And then, bibilhin na nila kaagad yung mga pre-orders. And then, sa Friday, ipapashipping na siya dito. And then, it takes 7 days daw. Nakalimutan ko kung ano yung name ng courier na magdadala dito. Pero minsan daw, less than 7 days darating na daw dito. So, ngayon po, asan yung calendar dito? So, kung babiyahe yung mga bags natin ng 22, okay, 23, 24, kasi hindi namin madadala. Kung lumipad ako kanina guys, hindi ko rin madadala lahat ng bags. So, Friday, yung alis ng mga bags doon sa Malaysia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Darating yan dito ng 29. Dito sa US, 29 or let's say 30. Or feeling ko 29 kasi weekdays. Ayan, 30, 31. Ipapak namin yan ni Jan kasi walang walang magpipick up kasi Saturday, Sunday. Pagka June 1, Monday, pipick upin niya dito sa bahay kasama ng mga sabon. Kasi may mga sabon din ako na pinadala sa kanila. So,
Buong week na yan, June 1, 2, 3, 4, 5, kailangan na shipping na namin yan lahat. And then, yung flight namin is June 10, papunta naman sa Europe. No? So, magkukrus tayo dito guys ng 11, 12, 13, 14, 15, 16. And then, after that, magstay muna tayo sa, hindi pala kami magstay sa Greece. Diretso na pala kami sa Pilipinas. So, cruise natin 12 pala ang start ng cruise natin sa Barcelona, Spain. And then, punta tayo ng Turkey sa 13, 14, Malta, 15, 16, 17, 18 sa Greece. And then, 19, last day sa Greece. So, sa June 19, yun po yung flight namin ni Jan pa-uwi ng Pilipinas. So, sabi ko, parang ilang weeks na lang, parang 2 weeks na lang. So, parang nanghinayang ako guys sa $2,000 plus. And then, pagdating pa natin doon, although free naman yung hotel ko sana sa Malaysia guys, no? Pero, syempre, mga pagkain mo pa, mag-Uber ka pa and all. So, parang magastos na siya guys. Kaya ayun, na isipan ko guys na i-cancel na lang muna yung trip ko. And then, antayin ko na lang siguro na kasi malapit na din naman mag-June. And kinausap ko rin yung papa ko guys. Meron pong nakapagsabi na bakit daw hindi pa ako umuwi, hindi daw ba kami close ng papa ko. It's not about kung close ba kayo or hindi kayo close ng papa ko. Sa totoo lang guys, no, hindi naman talaga ako lumaki sa pamilya ko. May nag-adapt po sa akin. Simula nung pagkaanak ko pa lang. No? Like siguro mga days pa lang, inampo na po ako ng aking Lola Beata, which is wala na rin ngayon at ang aking Lolo Ildefonso. Hindi ko po sila mga biological grandparents guys ha, pero sila po ang kumupkup sa akin. Hindi talaga ako lumaki sa aking biological parents guys, no? Pero ang bahay lang kasi namin guys is magkalapit lang, like mga few steps away lang, no? Bahay namin ito, siguro mga ilang blocks lang guys, bahay naman ng parents ko. Pero kahit na hindi ako lumaki sa kanila guys, no, araw-araw ko naman silang nakikita. Okay? Syempre, hindi ko sila masyado nakakasama na guys ng matagal kasi after ng high school ko is nagtrabaho kaagad ako. 16 pa lang nagtrabaho na kaagad ako hanggang sa naging 30 ako. Nagtrabaho ako sa Manila, nagtrabaho ako sa Davao, Kidapawan, ayan, saan pa ako nagtrabaho? Manila, call center, no? So, marami pa akong mga pinagtrabaho at hindi talaga ako lumaki talaga sa amin. Pero, ang sinasabi kasi na bakit hindi ka pa umuwi, hindi ba kayo close? Hindi naman yan sa kung close ba kayo ng parents mo or hindi. Parents is parents. Nag-iisa lang po yung parents natin. Pero, syempre, may mga obligasyon din tayo na dapat nating unahin. Kagaya nito, kung hindi ko pa ito i-fulfill kasi guys, ayoko naman din na isipin ng mga kababayan natin na, baka si Johannes uuwi doon, ganito, ganyan, ano mangyayari sa mga orders namin. Yun lang din kasi yung iniiwasan ko. And huwag kayong mag-alala guys, nag-usap po kami ng papa ko, naintindihan po niya ang sitwasyon ko. Una, hinihintay ko pa yung outtaking ko. Pangalawa, yung mga orders natin. And then pangatlo, syempre, mayroon din po ako mga inaasikaso dito sa US na hindi naman tayo basta-basta makakaalis. Okay? So, sa mga nagsasabi, yes, naiintindihan ko yung mga sinasabi ninyo guys na ang pera nakikita lang yan. Pero, mahirap kasi guys kung kayo ang nasa sitwasyon ko na wala naman tayong kalakihan na savings. Siguro kung may kalakihan ako na savings na milyones guys, no? Is, umuwi na kaagad ako Caracas. At wala na akong pakialam kung mag-cancel man sila ng orders or what. Ang iniiwasan ko din kasi guys is, syempre, mga future customers natin yan, no? Hindi lang naman umiikot ang buhay natin sa isang problema. Diba? Hindi natin alam sa mga susunod na mga buwan, sa susunod na mga taon, diba? Itong mga customers natin, naalagaan natin ito no? So, ayaw ko na mangyari na, si Johannes, ganito, ganyan, bakit siya umuwi? Alam ko, pwede ka namang magpaliwanag sa iyong mga customers, Johannes. Alam ko naman yun, guys. Pero, syempre, yung mga business partner ko nakapunta na doon, paano kung magka-cancel na sila? Diba? Hindi na nila itutuloy yung kanilang mga orders. Diba? Alam ko naman na mostly sa mga customers ko dito sa US guys, no, is very understanding talaga sila. Pag sinabi ko sa kanila na ganito emergency, uuwi ako, ganito ganyan, hindi ko muna maipapadala yung inyong mga bags, baka sa June or July na. Syempre, ang initial reaction nila, baka na-scam ako, baka na ganito ganyan, hala, makukuha ko pa ba yung anong ganito ganyan ko, nagbayad na ako sa kanya, no? Yan ang iniiwasan ko talaga. No? So, i-fulfill ko muna ito, i-organize natin ito. Pagkatapos ng shipping ko, bahala na yung mga ibang bags kasi sabi ko magpadala ng maraming extra. Bahala na yung maraming extra at hindi mo na yun mabenta. Sa sunod na lang yun, sa pagbalik na lang namin yun ni John after ng bakasyon. So, yun. At least ngayon, naliwanagan na ako guys. Kasi, ang daming kapag uuwi na ako ngayon kasi guys, no, ang daming mga masasayang, no? Yung mga orders natin, baka anong mangyari. Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala, 'di ba guys? Kasi meron naman tayong mga kakilala dito sa US, 'di ba, na pwedeng magpasok ng mga dito, 'di ba? Pag wala kami ni Jan dito at dumating yung mga kahon-kahon na mga box,
'Di ba? Hindi naman natin alam kung ano yung magiging ang mangyari, 'di ba? Hindi naman sa hindi tayo nagtitiwala sa mga inuutusan natin dito, 'di ba? Pero kung pwedeng iwasan, iwasan. No? Na baka posibleng mawala ba or ganito ganyan kasi marami kuan sa mata yan mga bugs yan, mga magagandang bugs yan, 'di ba? Paano pag nawala? O de magsisi ako, 'di ba? Guys, wag kayong mag-alala dahil nag-usap po kami ng aming pamilya, nagkaroon po kami ng kasunduan kung sino magbabantay sa papa ko. Ako kasi guys, is financially, syempre ako yung nagbibigay sa amin. Kaya nga, everyday kahit na pagod ako guys, no? Yung gusto ko nang sumuko, pero hindi ko. Pasensya na guys ha. Sabihin nyo na kung OA ako, pero alam mo yung gusto kong magpahinga, gusto kong mag-relax, gusto kong magbakasyon, kasi pagod na din ako, guys. Pero kailangan ko itong gawin para sa pamilya ko. Hindi pwedeng mag-relax. Kasi syempre, pero nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko na nandoon sila at tumitingin sila sa papa ko sa mga hipag ko, pinaglulutuan nila yung papa ko. Maraming salamat. Sana wag isipin ng iba na hindi ako umuwi, hindi ko mahal yung aking magulang. At sana sa ibang mga kamag-anak or sa ibang mga kakilala, no, sana hindi nila iniisip yun kasi sa totoo lang guys, no, nahihirapan din ako. Kung madami lang talaga akong pera guys, talagang umuwi na ako kaagad. Pero hindi pinipigilan ko lang maging emotional guys, no, kasi ayoko talaga. Hate ko talaga maging emotional. Pero sabi ni John, it's okay to cry. Ilabas ko daw yun. Kasi syempre mahirap din yung may kinikim-kim tayo guys ba, kaya ang hirap talaga ng sitwasyon namin ngayon guys, yung gusto mong magpahinga pero hindi mo magawa kasi may marami kang obligasyon, no? Kaya thankful din ako, grateful ako sa mga kapatid ko, sa mga hipag ko na intindihan nila na hindi pa kami uuwi ni Jan. Ay naku guys, siguro iniisip ng iba na, Johannes, bakit ka magbabakasyon? Bakit itutuloy mo pa yung cruise mo? Yung cruise nandyan lang naman yan. Hindi nyo kasi maintindihan guys syempre hindi naman ito purely vacation lang talaga. Ang ginagawa ko palagi ay workation. Hindi na nga ako nag-enjoy every time na nag-cruise kami ni Jan kasi syempre nagvi-video ako kasi kahit nakakarampot lang kinikita natin guys, malaking tulong pa rin yan, no? Marami ang nagsasabi na ganyan, Johannes, bakit ka ba nagvi-video pa dyan, bakit hindi mo lang i-enjoy yung moment? Hindi nyo kasi maintindihan na nagvi-video tayo para mabawi natin yung mga ginastos natin, no? Makatulong tayo, makabayad tayo sa mga bills natin. Hindi kasi yun maintindihan ng iba guys Akala siguro ng iba na madali lang maging content creator, baka video ka lang dyan. No, hindi nila maintindihan na may kaakibat ito na obligasyon, no? Na kapag hindi ako nakapag-video, hindi ako nakapag-upload ngayon, walang kikitain. So yun, sana maintindihan ng iba guys. So yun lang naman yung update ko guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nakaintindi sa akin. At sa mga hindi nakaintindi sa akin, okay lang din naman guys kasi may kanya-kanya naman tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw, no? Basta wag nyo lang sana akong i-bash guys sa mga desisyon ko, no? Kasi desisyon ko naman ito guys Pero pwede naman kayong syempre, malaya naman kayong, nirerespeto ko din kung ano yung mga advice nyo sa akin, no? Mga sinasabi nyo sa akin. Pero wag naman sana na sabihin na, uy, hindi mo ba close yung papa mo, hindi mo ba mahal yung papa mo, kaya hindi ka umuwi. Kasi guys, hindi nyo kasi alam Hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan, no, ng tao. So maraming salamat guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung maaari lang sana guys, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. And thank you sa lahat ng mga subscribers ko na hindi ako iniiwan since day 1 na nandyan pa rin. And I'll see you again next time guys. Bye-bye!